Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Taurus? Alamin muna natin yung situation mo at saka situation ng person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito muna yung cards mo. 5 of Swords, Queen of Pentacles, at Knight of Pentacles. Ang situation ng ilan sa inyo, meron kang secret admirer o kaya ikaw ito, na meron kang nagugustuhan at hindi mo siya maalis sa isip or puso mo. Kaya lang, itong person na to, meron siyang nagugustuhan na at gusto rin siya nung person. At kung ikaw naman yung namimili sa dalawang person, kilalanin mong maigi yung napili mong person. Kasi mukhang galing siya sa magulong relasyon or maybe nasasangkot pa din. Sa career, ang ilan sa inyo kaya nagkakaroon ng problema sa trabaho, yun ay dahil sa may kakulangan sa communication at saka teamwork. At saka ang ilan sa inyo, hindi ka nagfo-focus sa kaguluhan kahit minsan kinaiinisan mo ito. Mas pinapakinggan mo yung taong nagbibigay sa iyo ng magandang advice para mas lalong mag-improve ang karir mo. Magkakaroon ng delays sa situation mo sa career, pero maganda naman yung magiging resulta ng paghihintay mo at pagtsatsaga. Ang ilang single, wala ka namang masamang intensyon sa kapwa mo. Pero napagbibintangan ka na ikaw yung third person o kaya ikaw yung nangaagaw. Kaya mag-ingat sa mga taong kinikilala pa lang o kaya nakaka-date. Hindi mo ba alam na sa ganyang situation, mapapansin ka ng potential person? Itong Ace of Wands ay magkakaroon ng healing at saka mag-cleanse ka. I-release mo yung mga negatibo na kaisipan or sitwasyon. Ituloy ko lang para sa mga single, yung potential person na makakapansin sa'yo ay maganda yung intention niya. Seryoso siya sa relasyon. Pareho kayo ng goal. Sa relationship, ang ego at pride, yan yung ilan sa makakasira sa magandang relasyon. At saka, ang ilan sa inyo na nasa relationship, mabuti kang karelasyon. Na kahit na may sitwasyon na hindi ka maunawaan sa relationship niyo ng person mo, ay pinapanatili mong stable, secure at peaceful ang relasyon. At saka ang ilan na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na practical at saka may teamwork. Kaya magkasundo kayo. At saka ipinapakita rin sa mga cards mo na ang ilan sa inyo handa ka sa mga darating na challenges sa buhay mo. The Hierophant in reverse, 3 of Cups at the Justice. Itong cards ng person mo pinapakita na meron siyang ginost na person. Kasi ang nakikita ng person mo, marami kayong pagkakaiba. At itong person na to ay nag-focus sa sarili niya. Pero base sa mga cards ay umiikot yung karma. Kaya kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din yung mangyayari sa iyo. Positive man ito or negative. Pero sa mga cards mo may third party, kahit dito sa card niya. Kaya posible na yun yung dahilan, kaya nawala yung connection. Sa financial, kung meron ka mang gustong subukan, kailangan mulat yung isip mo
sa pwedeng magandang bunga at saka yung hindi magiging magandang resulta. At saka sa financial mo or career, merong celebration na magaganap. Pwede ang ilan sa inyo dahil sa natapos yung anak mo or natapos ka sa pag-aaral. Ito yung pagkakagastusan mo. At saka pabor ang kapalaran kaya marami pang good news na darating. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na kailangan merong activity kayong gagawin ng person mo or ng pamilya para maibalik yung dating sigla ng relasyon at saka maging healthy din ang relationship. Ito card pa rin ng person mo, Six of Cups. Itong card na ito, tatlong cards na meron talagang person na nag-abandon na sa relasyon, pero magbabalik ito. May posibilidad na aksidenteng magkikita kayo or dahil sa meron kayong mga anak. At saka pinapaalala din ng mga cards, ano man ang estado ng relasyon mo, ay kailangan mo pa rin ipagpatuloy kung ano yung mga dreams or goals mo sa buhay. Siyempre, ang tinutukoy ay yung pangkabutihan. Single ka man or nasa relationship, huwag kang umasa sa mga sinasabi ng tao sa'yo. Pakinggan mo kung ano yung nasa isip mo at saka puso. Kasi ano man ang maging desisyon mo, ikabuti man or ikasama ng decisions mo, tutulungan ka pa rin ng universe para maitama ang sitwasyon. 0 cycles eternity. 1313. It means that a new chapter in your life will begin. Doon mo mas i-open ang puso mo sa bagong chapter na sisimulan. At saka nakadalawang cards ka na sa cycle. Meron talagang person na magbabalik. Paalala din kasi yan guys sa mga nangyari sa nakaraan. At saka meron kang dapat matutunan sa kanya at meron din siyang dapat matutunan sa iyo. Ang ilan sa inyo, hindi mo pa rin makalimutan yung past person mo, kaya kapag nagbalik siya, tatanggapin mo siya ulit. At saka para sa ilang single, makakamit mo yung lifetime partner na hinahangad mo soon. Itong shadow work, ang ibig sabihin, kailangan mong matutunan kung ano yung nangyari sa nakaraan. At saka anuman ang nagawang pagkakamali ng ibang tao sa iyo, i-wish mo na maging maayos ang buhay nila. Kahit gaano man kahirap ito sa iyo. Itong breaking free naman, ang ibig sabihin, marami ka nang masyadong iniisip. Kung kakausapin mo yung sarili mo para sa achievement at saka positibo. Ano man ang nangyaring pagkakamali sa nakaraan, makakapagsimula kang muli. Alamin naman natin yung card para sa solution. Ang mga cards mo ay the Temperance, Page of Wands, at 8 of Swords in reverse. Ang solution ay hindi mo kailangan madaliin kung ano man yung dapat pagdesisyonan or situation. Kailangan mong i-consider yung mga next step na mangyayari or gagawin at saka kailangan din ng adjustment kasi may mga bagong sitwasyon na darating sa buhay mo. Pwedeng ikasaya mo or ikashock. At saka ano man ang dumating na trial sa buhay mo, yan yung mas magbibigay ng tagumpay sa iyo kasi alam mo na kahit na anuman ang darating pa. At saka positive yung mga cards na nagkaroon ka na ng healing, nakawala ka na sa mga negative situation.
naunawaan mo na at saka mas malinaw na sa iyo ang lahat. Ang ilan sa inyo sa health, mas pinipili mo na yung healthy na lifestyle. Kaya ang ilan sa inyo, maganda yung kondisyon ng pangangatawan mo. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng operasyon at saka unti-unting nagkakaroon ng recovery. Ang ilan sa inyo na nasa relationship pagkatapos ng maraming pagsubok na dumating sa relasyon ay nabalanse nyo rin sa wakas ang relasyon nyo ng person mo. Marami kayong natutunan at saka hindi kaagad kayo nag-aaway. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, alam mo na kung ano yung gusto mo at saka kung paano ka mag-grow kahit na mag-isa mo lang tahakin yung buhay mo. Kasi nga diba ang ilan sa inyo, ginost ka ng person mo. Hindi mo alam kung magpapatuloy ba ang relasyon o hindi. Itong 5 of Wands, lahat ng mahirap na sitwasyon na pinagdaanan mo sa past at kahit ngayon ay binabaon mo, tinatandaan mo. At saka pang-apat na card mo na ito na kahit anumang sitwasyon o problem na dumating sa buhay mo, ay malalagpasan mo. Kasi ang ilan sa inyo, hindi balanse ang sitwasyon mo at saka nakakaramdam ka ng kalungkutan. Ito yung pagbangon mo. Diba may justice na card? Ito yung good karma na nangyayari sa buhay mo, na may abundance at blessings. Mabuti kasi yung intention mo sa kapwa, kaya mabuti rin yung balik. Itong 6 of Swords, pangatlong card mo na to para sa oportunidad. Kailangan mong i-focus ang sarili mo sa mga pangarap mo or goals. At ang last card ay The World. Itong The World, dahil nga sa klaro na sa'yo lahat at saka focus ka na sa mga positibo, ay magpapatuloy yung tagumpay na gusto mong makamit. Pang-apat na card mo na ito para sa oportunidad.